Magandang araw sa lahat ng aking kamanok, ka-asparagus at saka aking mga ka-farmer. Ito ang asparagus natin dito sa Sultan Kudarat. Ito lamang yung tanim ngayon na kaya makapag-sustain ng init ng panahon. Kahit na dito sa Sultan Kudarat umabot na ng 4 months na walang ulan. Pero kaya pa rin na i-sustain ng asparagus kahit na sobrang init. Ito green pa rin yung kanyang mga dahon, pero ang problema ngayon, humihina yung production. Kahit papaano, kailangan pa rin ng asparagus na makapaghigop ng tubig. Ang problema ngayon sa amin dito ay yung aming pinagawang deep well sa 20 feet hindi na makakuha ng tubig. So mayroon akong isa pang tubo na umabot ng 60 feet. Ang problema ay nasira naman yung aking pump. Kaya habang pinapaayos ko, ito sinusustain na lang namin kung ano yung kanyang ma-harvest. Yun lang din yung aming makukuha. Dati-rati, itong area dito, umaabot ito ng nasa 80 to 90 kilos ang aming nakukuha araw-araw. Pero ngayon, medyo humina na masyado dahil wala nga tubig, ilang buwan na. So, ito po, papakita ko sa inyo yung mga puno ng asparagus. Kagaya nito, ito, medyo ilang oras, almost 2 days bago siya umaangat yung kanyang shoot dahil wala nga tubig na nahihigop. Pero ganun pa man ay hindi pa rin naapektuhan yung kanyang puno dahil yung kanyang mga kulay ng kanyang mga dahon ay green pa rin. Yan sila, green pa rin. So, i-compare natin siya sa mga tanim na kagaya ng mais. For example, yon, yung sa kabila. Sa kabila, yon. I-example natin yung mais na yon. Oh. Sira yung mais doon, no? Hindi pa nakapagbunga ng maayos. Pero medyo tuyo na masyado yung kanyang mga dahon. So ang layo sa asparagus dahil asparagus green pa rin kahit na ilang buwan na yung walang ulan tayo dito. Ibig sabihin, pwede tayong magtanim ng mga asparagus kahit na sobrang init ng panahon at matagal na init ng panahon. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.